Hi guys, so I just get home. I went to BPI Market BDC. Doon kasi yung branch ko eh. So, yun lang. So, masaya yung mood ko kanina kasi kasama ko yung anak ko. Pero bad trip na ako kasi punta ako ng BPI. So, kung gusto nyo mabad trip, pumunta kayo ng BPI. Haba-haba ng pila doon. Tapos, hindi pa sila helpful. Yung sa may hiningi kong details about to sa na-scam sa akin, hindi nila naibigay sa akin. So, i-email na lang daw nila ako about do sa details kasi wala daw sila. Nagpupunta-punta ba silang fraud department or something na doon pa nila hihingiin. So, patagal talaga yung case ko. Kasi gusto ko kasi nga, di ba, magpa-file ako ng, kasi, ewan ko ha. So, magpa-file ako ng case sa PNP ACG. So, FYI, PNP ACG is Philippine National Police Anti-Cybercrime Division Group. Anti-Cybercrime Group Division. Ganon. So, yun. Hindi naman ako bayad kasi katangahan ko din naman yun kung ba't ako na-scam. Pero, dapat, di gawin din sila, diba? Yun yung sa akin eh. Sabi ko nga sa kanila, ba't wala kayong ginagawa, diba? Tapos sabi ko, paano nakuha ng mga scammer yung details ko? So, sabi nila sa akin is, magagaling na daw yung scammer ngayon. So, sabi ko sa kanila, mas magaling pa scammer kaysa sa inyo. Laki-laking inyong kumpanya, pero wala kayong anti-scam at anti-fraud, diba? Na ginagawa. Sabi ko sa kanila, nibebenta nyo kasi yung details namin sa kanila. Paano nila malalaman kung saan ako nakatira? Paano nila malalaman yung who card number ko, tapos yung CVV ko, tapos yung phone number ko, tapos yung, diba, pati bahay ko alam. So, paano mo hindi isipin inside job yan? Sabi ko, willing yung magbayad, pero dapat pahirapan ko muna kayo. Tsaka dapat may gawin kayo, tulungan nyo ako, diba? Yung simple-simpleng mga details nga lang hinihingi ko sa inyo para makapagpakaso ako, diba? Pahirapan pa. Sobrang stress ko talaga, inaway ko talaga sila, wala naman sila magawa. Kasi talagang nanggigigil ako. Sa daming tao doon siya, pinaririnig ko, tataray ako doon, diba? Pero pinapakalma ko sarili ko. Since kalmado naman sila na nakikipag-usap sa akin, hindi naman ako tinataray. Pero kung tinarayan nila ako, tatataray talaga ako doon. Tapo, as in, bonggang-bongga. Natataray na talaga ako, pero medyo may hinahon. Pero kung tinarayan nila ako, bonggang-bongga ko tagas kong tatarayan. Grabe yung laki ng pera nung pinapabayaran nila sa akin. Tapos basta lang nagpapabayad si BPI, pero wala kang malaman, wala kang marinig or malaman na action na ginagawa nila din sa mga scammer na yan, diba? Ay, nako. Sobrang nakaka-stress. Alam mo yung okay yung mood ko, tapos nakausap ko sila. Visit lang ako. Kaya minsan ayoko na lang pumunta sa bangko yun, diba? Tapos, ang laki pa nung pera ko na naka-invest sa kanila, diba? Kasi ginaganto nila ako. Tapos sabi ko nga sa kanila, meron akong depression anxiety. Kita naman nila doon sa PWD ID ko. Sabi ko, lalo yung pinapalala, diba? Grabe talaga kayo. Ang gagaling nyo kumuha ng iskamen, no? Yung may mga sakit pa. So, ngayon, syempre, hindi ko na masyadong iniintindi yun kasi ayokong lumala yung sakit ko, diba? Ano malang gamot ko dahil. Anyway, yun lang. Update ko for today's video. At saka, ang ganda-ganda kasi ng filter ng TikTok. So, kaya yan. Gusto ko muna magkaroon ng ganda-gandahan dito. Nakakawala kasi ng stress. Makita mo maganda ka. Kahit filter lang. Okay. Bye-bye.